Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy tayo sa eliminations ng Bargain Samsaman Tournament. At ito naman is bracket B pa rin. Alam ko, sa pagkakalam ko, bracket B pa rin to. RNC versus Shanty Gian. So kagabi makikita nyo sa YouTube channel natin na may nakasingit doon na isang finals ng isang tournament, at ayun yung Motus Pedestal 4. Sinadya ko na ipagitna yon, no, kasi hinati natin, 'di ba, yung tournament ng Bargain sa dalawa sa bracket A, dalawa sa bracket B, tapos pinagitnaan natin ng isang finals. Tapos ngayon balik tayo sa bracket B ng tournament, at yun, yung last 4 kabilang to, yun na yung next na re-reviewin natin. At sa tingin ko hanggang tatakbo to hanggang December 15, kung di ako nagkakamali. Hanggang December 15 puro eliminations. Pero susundan natin kaagad to ng quarterfinals kung uploaded na, at semis kung uploaded na. Yung finals alam ko hindi pa uploaded, pero sana maisama natin ngayong December, kasi marami tayong finals na mare-review 'di ba? Yung dalawang finals ng Pinasastig Unang Bara, yung finals ng Isa Buhay, tsaka yung finals netong Bargain Samsaman. So I'm thinking na pagpasok ng 2026, umpisahan na natin ang titulo 2022, 2023, 2024 at 2025. So yung 2019, which is si C-Rhyme yung nag-champion, sa pagkakaalam ko kasi hindi yun kompleto. Ang kompleto lang ay yung 2022, which is yung kay Laxartis, kay Prince, kay Pamoso, at yung kay Baltz. So 2 months, I think tatakbo ng 2 months yun. Pero tignan natin. Ako excited ako na ma-review yung mga battles doon sa pulo. Okay? Pero ngayon, focus muna tayo sa Bargain Samsaman, at hindi ko na rin patatagalin. Si Shanty Gian, na-review ko na siya one time, at mala apex yung galawan nito, mala apex yung tunugan nito. Si RNC, hindi ko siya matandaan kung na-review ko na ba siya before. Pero yun, panoorin natin, reviewin natin, at the same time judge natin, hatulan natin kung ano at sino ang dapat manalo sa battle na to. Game! Tournament, unang banat para kay RNC. Yo! Pause. Game, Hindi pa game. nagsisimula, panalo na. Shoot sa balota. Kasi bukod sa kamukha niya si Apex, tropa niya Tacoma. Pero game pa rin, game? Game! Tournament na! Bakit may nasaling Shanty Gian? Kaibigan, di yan pandikdikan. Baka maihiyan pag napag-initan, napanggigilan ng mga pambihirang nabibilang sa mga hinirang. Kaya kalma, di na kailangan pang pagdiinan, pag-igihan, makikita ang pagitan. Kasi panay lang kopya. Ayos Sa internals. alauna, dun nahalaw. Okay. Nagbabad sa haring araw ang resulta, bungang araw. Hindi, may resemblance lang daw
di niya raw yun ginagaya. Pero kopyang-kopya, obra't forma sa lahat ng ginagawa niya. Pwe, kahit makuha pati cadence, walang mamamangha-aning. At kung talagang katulad ka ni Apex, di namamakla ka rin. Huwag itanggi, hunyango ka na gay, hudas ka't maduga, sa panggagansyo siya sanay, walang kupas sa laro niya, ultimo panyo na tangay, ultimo panyo na tangay, wala nang lunas dyan baluga, kahit lahat eksakto ma-apply, ang butas ay banuka. Kaya talo ka na bay, aking natuklas at nakuha, na kaya pala may panyo sa kamay, pamunas niya ng luha. Nakakatawa ka, Apex yung muka, pero yung bloodline badang. O pwede si Apex ka talaga, nasa maling timeline ka lang. Kasi totoo ang multiverse. Alam mo ang trivia? Ikaw yung Apex na di magkakampyon sa anumang liga. Yung Ape na Apex, X sa Apex, o fake at nameless. At kahit pa matulad ka at makumpara, it doesn't make sense. Kasi ikaw ang pinakamahina, pilas at panira, tira pa ng tira, di naman mabisa, di lang basta diga. Weak ka pa sa wika, at di na nagpakita ng di na nasawi pa. Bida sa balita ang labi niyang nakapila, isa siya sa Pinas lang ng bihasa sa tinta, di niya kadali niya mga rima walang tila, hiwa lang ng hiwa hanggang di na siya makita. Teka lang. Kasi kung si Poison 13, Mokujin, Master of All Style, ito Bokya. Ito yung tipo ng kaklaseng ultimo pangalan kinukopya. Kasi kinukuha mo lahat. Ang ganap, parang timawa. Para iba yung magkasing balat sa lahat na lang ginaya. At oo, yung Apex Angle, sinadya ko. Gasgasin at pudpudin. Huwag sanang maboy. Talo naman na. Huwag nyo nang itry angle, wala na yung point. Maliwanag na? Maliwanag na. Wala nang rason para magtago pa sa anino niya. Ikaw naman, pakita mo sa amin kung sino ka. Bawi. Okay. Sinadya niya yung Apex Angle. Okay? Marami akong gustong sabihin, kaso nung narinig ko yung sinadya niya yung angles, yung Apex Angle, nawala yung mga gusto kong sabihin kasi para dun yung sasabihin ko eh. Pero sige, nevertheless, eto ang ano lang naman to, saglit lang to, konti lang to. Shoutout kay RNC. Unang-una, ang ganda nung mga multis, yung internals, ang ganda. Sarap sa tenga nung mga holos niya. No doubt, ang ganda ng pagkakasulat niya doon. Multis, internals, holo, salute. Ang ganda nun. Sarap sa tenga nun. Pero yung angles, references, at punchlines, doon nagkakaroon ng kulang. Kasi, oo, sinabi niya na sinadya niya yung Apex Angle. Pero, pwedeng pwede niyang i-maximize eh. Ang nangyari kasi, in-extend eh. So, pwede niyang i-maximize yung Apex Angle. Sabihin natin 8 lines, 12 lines, pwedeng ganun eh. Pero yung iba, or sabihin natin first half, iba-ibang angulo. Second half, doon na yung puro Apex. Pwedeng ganun. Pero, anong nangyari? Buong round umikot sa Apex Angle, which is, alam na ng karamihan yun. 'Di ba? So, lack of creativity ang nangyari sa round 1 ni RNC. Pero, nevertheless, ang ganda nung, yun nga, ang ganda. Props doon, nagustuhan ko yung mga multis niya, yung internals niya, yung holo. Props, men. So, yun lang. At sabi ko sa inyo, may clear lang. Yun lang naman talaga yung pinaka highlight ng round 1 ni RNC eh. So, kay Shanty Gian, pakinggan natin.
Kay Shanty Gian. Yo, bawi daw, putang inan to. Ang dami mong sinasabi. Puro ka holo rhyme. Parang kumakain ng letra everyday. Putang inan to, bootleg ni 7K. Tapos ang angas ng forma, naka Real Jokes Clothing. Pwes gagawin basahan tong wak mahina. Nagsuot ka pa ng ganyan, pero kung t-shirt lang usapan, dun pa rin ako sa Black Manila. Excel ako Yo! Excellent. Yo, lately, hindi maganda results ng mga battles ko. Pero ganun pa rin, nanatiling ganado. Pero kung umaasa kang makaisa, isipin mo na lang yung chance mo parang hindi na ng babae si Papa Benji. O di ba malabo? Kaya tong may rap name na tunog agency, hindi makakapang scam. Yan ay sa aking tablado. Kahit may Jose sa yung pangalan, mahihirapan kang manalo. O sa si Renzi San Jose. Galing pang Olongapo na sanay nasa gulangan. Pag-usapan pagkawak pangalan nasa hunaan. Kaya lalaspagin, hahalayin siya ay parausan lang. Bitch ang lahi mo, kaya matatauhan yan. Napanood ko laban mo sa BRC. Liga ng mahihinang rapper. Pero naangatan niya dun yung 7, parang premiers ng Kapamilya Channel. Angas nila dun. Ano daw? Liga ng mahihinang rapper. Pero naangatan niya dun yung 7, parang premiers ng Kapamilya Channel. Okay. Angas nila dun. Tugmaan nakaholo. O di ba? Pabibo talaga. Ulul para kayo nagtatalo kung sino mas tanga. Pero natalo kung sino mas tanga. Mga tamod ni Invictus. Pero sa tour na di magcha-champion, maigi magstay sa gilid bar. Kahit may impluensya pa ng Patrick, di yan magiging star. Okay, sabi na Ikaw na humuholo sa ganyan palakpakan. Pero lang kung puro bobo ang may get sa wak na yan. Dapat nyo natandaan, suntok niyan magagaan. Kanyang holo parang utak ni Badang walang laman. O baka magrebat. Kaysa puro po na lang sa holo rhyme. Wala namang mali doon. Sige tuloy lang kung desidido. Pero may binabagayan kasi yan at pagdating sa'yo, di epektibo. Tangina, kaya ko rin naman yung ganyan. Di ko lang ginagawa kasi ayoko maging stupid guy. Aanhin ko ganyang stilo kung si Sinyo nakahuli rhyme. Di ba, bossing? Oh, siyang tunay. Pero sa battle, suntok pa rin yung magmamater. Siyang pa rin tunay. magde-decide. Oo nga, maganda yung tugmaan, di ko yan i-deny. Pero kung puntusan lang usapan, tsak ma-e-ex kabay. Anong silbi ng mga tugma kung punto di rin na-e-emphasize? Sabi nila, yung holo rhyme maganda raw pag nilapat sa beat. Kasi yung mensahe, tagos sa kada letra. O si gago kinilig. Kung puro ganun lang baon mo ay tsak taob kapag sa gera. Alam mong pampalubag loob lang yun. Sa salitang ikay bano sa akapela. Payag ganon? Punto yun. Payag ganon. Punto yun. Nagbabattle tayo akapela, tas may magsasabi sa'yo dyan. Okay, tol, pag may beat. Okay, tamo? Iniinsulto ka na, tas tingin mo compliment yun. Diyos, May exposure na naman si Jabo nagbabattle tayo akapela, tas may magsasabi sa'yo dyan. Okay, tol, pag may beat. Okay, tamo? Iniinsulto ka na, tas tingin mo compliment yon. Diyos ko, ang bobo mo. Siguro yung IQ mo naka times 2, kaso nga lang 0 bro. Kaya mahiya ka sa balat mo. Naka 0 bro. Kaya yung paglaban mo sa akin, masama ang sasapitin. O masama yung sasapitin kahit pa tumodo boss. Pagkat pangholo rhyme ka lang. Ako naman pangholo cost. Alam ba yan para kay RNC? Okay. Magkaiba ng approach, magkaiba ng atake. Mas kalat yung kay Shanty Gian, compact naman kay RNC. So, compact dahil yun nga, umikot sa isang in-stretch ni RNC yung apex angle, 'di ba? From start to middle to finish, puro apex yung narinig natin na angulo. So, para sa akin, compact na round yun. Kay Shanty Gian naman, staggered, no? Iba't ibang atake, iba't ibang references, iba't ibang punto, 'di ba? Na punto sa acapella, sa holo, 'di ba? Ang dami niyang diniscuss dito. Pero same sila na may pagkukulang sa in terms of
haymakers at punchlines. Same sila. Yun yung hinahanap ko sa both MCs. Pero, yung round 1, actually mahirap siyang bigyan ng judgment kasi pwede mong sabihin na kay RNC yun kasi mas malinis. At mas naitawid niya yung mga mas maganda yung estilo which is naka-holo, naka-multis. Pero pwede mo rin sabihin kay Shanty Gian yun dahil nga staggered yung atake. 'Di ba? Iba't iba 'di ba? Magse-set up sa ganito, after neto, iba na naman. At sa battle kailangan ng para sa akin sa battle kailangan mo talaga maging creative, kailangan mo talaga mas maraming angulo at references para mas pumasok yung mga punchline na yun. Kasi what if nagstick ka sa isang angulo at yung angulo na yun ay hindi epektibo, nasulat mo yun sa buong round, so wala na, 'di ba? Pero I'm not saying na hindi effective yung ginawa ni RNC. Okay yun, maganda sana yun, pero sana hindi niya nilahat, 'di ba? Kumbaga sana hindi niya in-stretch yung angulo na yun. Pwedeng sabi ko nga 8 lines, 12 lines lang, tas the rest iba na, 'di ba? So it's style clash for me sa unang ikot, pero sa tingin ko I'll go with Shanty Gian dito sa score na dikit lang to. 8-7 in favor of Shanty Gian. Mas gusto ko lang yung mga kalat-kalat niyang atake. Mas gusto ko lang kung paano niya tinawid yon, kung paano niya tinahi yun. At mas marami yung mga punches kasi nga iba't iba yung mga angulo at reference na ginamit niya para kay RNC. Kaya RNC okay yon, maganda yon, but hindi naging naging compact kasi yung atake niya. Hindi siya kalat. So isang angulo lang yung sumusuntok. So yun lang. Round 2, pakinggan natin. 8-7 Shanty Gian. Yo. Yun na yun. Sayang binaba mo. Bootleg ni 7K, sino yun? Yung tinalo ko? Anyway, pansin nyo, di nyo tinanggi. Tibay. Talagang, Tibay. Talagang di siya nauga. Kahit County Chong. Pinanindigan yung kamuka. Mag-asawang may Down syndrome. Kaya pala, pinagbibigyan, kahit pangit i-display, may medal siya. Tanggap, kahit yung development delay, kasi nga special ka. Mongoloid, ng specialty, magpanggap. Gumawa siya ng kanta para lang masabi na may ambag. Parang ganyan Tanong ko sa iyo, kailan ka kikilos? Pag huli na ang lahat, dun ka lang kikilos? Anong ginagawa mo? Di ka ba kikilos? Huwag mong hintayin na ang oras ay matapos. Sa lagay na yon, nahiya ka pa? Very nice thing! Gumawa ng motivational song, tas lazy writing. Baduy! Kaya naman, kung finalist ka, finalist din to. Yung finalist namin, aprobado. Kalaban ko si Grim, kalaban mo si... basta yung finals nyo, di pang kampyonato. Oo, parehas umabot hanggang dulo. Pero yung kina Shanty, malamya. Sa sobrang di nyo deserve yung titulo, yung prize money nawala. Real talk, kahit gaano galingan, sisingaw pa rin panggap. Sisingaw pa rin panggap. Kahit sa pangalan idaan, lilitaw pa rin ng gap. Kasi pag sinabing Renzi, di ba? Unang may isip, unhinged. Pag sinabing Shanty, Gian, kusang mandidiri, ang cringe, kasi gaya-gaya. Joker, puro lang yabang. Pag nagra-rap, ganap na ganap, pero yung punto, wala lang. Kahit nga sa pag-choke, matatalo ka. Ako consistent, nag-choke, nananalo pa. Kaya paano na? Nahirapan kang umanggil. Di mo ako matansya. Wala kang masilip na butas kahit sa kamay, may extra kang mata. Nakamote sa pagsulat. Wala siyang natala. Pwes pagagapangin nang di na mahirapang mga pa. I schooled you, boy, nang matuto kang mag-rap. Tung taga Valenzuela, balik eskwela ng sa guro pa matapat. Kasi dahil lang naman, sa kamukha mo yung haring araw, that's why you gain hype.
pero di mo ako kaya pasikatan. You ain't bright. Boring. Walang kulay kalidad. Toy plain white, kaya kansilado paglipad, Ukraine flight. Kaya kitang sabayan, kahit sa pag-pop ng smoke, kahit unload. Ako di mo kayang tapatan ang aking dose, stop acting goat. RNC, nasty joke, dahil mo pa na-stroke. Ako magbibigay dala dito sa fucking clone. Kaya ang malinaw lang na na-expose, shantigo. Kasi di naman ito yung shanting dope, ito yung pang-practice mode. Basic. Ayun, 'di ba? Kaya ni RNC magsulat ng ganito eh. Kaya yung pinakita niya sa round 1 para sa akin, ano talaga 'yon? Parang sinadya niya talaga 'yon. Pero hindi siya naging, para sa akin lang naman para sa akin lang. Kung iba yung tingin nyo sa round 1, okay lang naman, walang problema. Pwede nyo iboto si RNC doon, pero para sa akin mas nanaig yung pagkakaroon ng kalat-kalat na angulo at punchline ni Shanty Gian para doon. Ngayon, pagdating sa round 2 ni RNC, dito na nagkaroon ng kalat-kalat na atake. Hindi na siya nag-focus sa isang angulo at naging malinis at naging maayos din yung delivery niya sa round na to. So, yung 1 ni Shanty at yung round 2 ni RNC para sa akin magka-level. So, natapatan ni RNC yung performance ni Shanty Gian sa round 1. Kaya magandang laban to. Kasi kung ano yung ipapakita ni Shanty Gian, kailangan niyang higitan yung round 1 performance niya. Kailangan niyang higitan din yung round 2 performance ni RNC. So, yun, hindi na ako magbibigay ng insights doon sa round ni RNC kasi para sa akin more on technical yung ginawa niya at para sa akin mas ano siya doon, mas effective siya sa ganung mga references at mga angles compare doon sa pinakita niya sa round 1 na umikot sa isang angulo. Yun lang, ganun lang. Round 2, Shanty. Pakinggan natin. Tara, Shanty. Yo, dinidis mo pa yung finals namin ni MJ. Putang ina mo, masyado kang patawa. Yung finals nyo nga ni Grim, wala namang kwenta. At kalaban mo, putang ina, hilig magpaawa. Real talk yun, gago. Tapos, Apex Angle na naman. Sabi nung walang ya. Gusto ko sana yung i-rebat ng maayos kaso wala akong maisip ng yung kamuka. Pero sige. Tanga, di yung compliment, gago. Yo! Ang laban nila ni Paldogs, meron ng 52k views. Malamang sa bahay nila nagpiling malakas na to. Alam naman natin na kung di siya yung kalaban mo, di yung naabot sa ganon. Kaya di naabot sa ganon. Kaya wag kang mag-angas na ko. Average views nga ng laban mo, 1k lang sagad eh. Tapos 500 pag tagmalas pa bro. Kaya maiya ka sa balat mo. Nakakatawang ikaw yung lalaki pero ba nagtaas sa'yo? Sinabihan mo pa siyang mukhang aso. Talaga? Well, totoo naman. Pero yung paglaban mo sa kanya, marapat kang kasuhan ng animal cruelty. Ang tanda-tanda mo na. Pero pumapatol pa sa batang di pa nare-reach yung puberty, di ka true MC. Kaya lang naman nakasayong labang yon dahil sa malaswang rason ng baliw na nerdong to. Na pagtapos nyo bumatil, papayag kang kagatin niya betlog mo. Iba rin fetish nito. Yan ba tinuturo sa'yo, kababuyan? Puta, pangit ng entry lang yaka. Kaya ka lang ata nahilig sa rap para yung libog mapunan. Ano ba pangalan ng mentor mo ha? Benji Rayala? Pero sa battle na yon siya yung panalo. Kaso di pinag-usapan itong extra, gago latong na pala. Yung laban nyo parang moving hachiko sa eksena, aso lang yung nagdala. At balita ko, finalist ka rin. Kaso hanggang ngayon na may pake dito sa rapper na bugok. May flip top MC ng backer kasi yung success na udlot, kasi yung baho mo amoy na. Alam ko nagpapabango ka ng pangalan kasi may gurong umaalalay. Kaya sa kwento, yun na yung buod. Paano gumamit ka ng deyo kaya karir di pumutok?
dating bano, tas biglang finalist, props sa'yo. Yun na dapat yung moment na makukuha na sana yung tropeyo. Kaso nung nagkulong ka sa room for improvement, ba't kasama mo si Deo? Huwag mo sabihin friends lang kayo. Ulul kita na namin intensyon na sumasabit ka lang din. Yung iniingatan mong sikreto, kinanta mismo ng yung tropa. Puta awit ka mamen, kumakapit patalim. Sa ginagawa mong yan, ikaw lang din yung nasugatan. Parang blade mail, dumadamage pabalik. At kitang desperado na to kaya lumalapit sa bading. Kaya pala sabi mo sa isang laban, walang kwenta punches mo, sanay ako sa spadahan. Oh? Double entendre yon. Siguro komplikado kasi kung mag-wordplay to, medyo trippings. Pero galing mo ha. Nagawa mo yung tinuro ni Looney na wag ipanamnam yung second meaning. Tanginang to. Nung inispit mo yon yung mga tao natakot. Tsaka nadagdagan. Yung trauma nila, paano bigla sila nakaramdam ng kaba. Kabaklaan. Tanginang yan. Okay. Unang narinig ko yon yung kabaklaan kay Gray Matter. Hindi ko lang sure kung ano ang nauna. Yung kay Gray Matter ba or eto. 'Di ba? So, 'yun. Paano bigla sila nakaramdam ng kaba. Kabaklaan, tanginang yan. Sanay sa spadahan. Sige, imagine niyo. O, 'di ba? Yung larawan magulo, parang pick na stolen. Sobrang laswan naman ng art gawang pang Richard Gomez. Dik na obsessed, pang bitch ang content at ma-enchant totem. Magamastan at di mabuhos. Yung todo niya pa. Kasi kala ko sa holo magaling, puta homo pala. Kahit itago, itanggi, yung relasyon ng estudyante sa guro mabubulilyaso. Kahit walang mabubulilyaso. Kahit walang ebidensyang lumilitaw. Bulong-bulungan na sa baryo na yung sikreto nyo rinig na kahit walang humihiyaw, gayon pa man, matibay pa rin. Kapit kamay hanggang sa dulo at walang bumibitaw. Pero kahit gumamit pa ng Deo, walang bahong di sumisingaw. Imbalan para kay... Okay, tangina dikit. Pares kanina nagkatalo sa performance. I mean, nagkatalo sa sulat sa unang ikot kasi recap lang tayo para mas pumasok yung mga explanation ko dito sa round 2. Opinion ko. Sa round 1, nagkatalo lang sa writtens. Kasi yung performance nila parehas, the same almost the same Andun yung aggression, andun yung maayos na delivery, andun yung conviction, andun lahat So, bakit sa sulat nagkatalo? Kasi yung sulat ni RNC umikot sa isang angulo buong round 1. Kay Shanty Gia naman, kalat yung atake niya. And sa point of view ko, mas trip ko yung ganong atake, yung staggered, yung kalat-kalat. Kasi andun yung mga punchline di ba? Kung sakaling hindi tumama itong 4-bar set na to, may isa pa, may chance ka pa na patamain yung ibang suntok mo dahil nga iba-iba yung references mo. Unlike kay RNC dun sa round 1 na isang buong angle lang na pag binato niya yon, pag tumama solido, pero pag hindi wala na, 'di ba? Pares silang hindi nakakuha ng momentum sa unang ikot. May mga stutter pa si Shanty Gian, kay RNC malinis naman, pero sa preference ko I'll go with Shanty Gian talaga doon kasi punchlines over performance sa akin dito sa sa battle na to. Round 2, sa round 1 pwedeng RNC yung maging boto nyo dito, walang problema. Pero sa preference ko, I'll go with Shanty Gian. Sa round 2, sabi ko nga, yung round 1 ni Shanty Gian naging kapantay ng round 2 ni RNC. So, meaning, nagkaroon ng kalat-kalat na atake dito si RNC at para sa akin mas effective yon. Mas nagustuhan ko kung paano niya nilaro yung kung paano niya sinulat yung mga salita na yun para pang atake kay Shanty Gian. So, ayun. Then, pagdating sa round 3, sa round 2 ni Shanty Gian, ganun pa rin. 1 and 2 ni Shanty Gian para sa akin almost identical. Andun yung kalat-kalat na atake, andun yung aggression, andun yung presence, andun andun yung presensya, andun yung aggression,
ano pa, andun yung kalat-kalat na approach, na atake. So, almost identical. So, sa round 2, dikit to. Itatabla ko muna. Kasi 1 and 2 ni Shanty Gian para sa akin magkaparehas. Sabi ko nga, I'm waiting kung sino yung maglaland or makaka-score ng knockout eh. Kasi sa tingin ko, yung first 2 rounds, pa jab pa lang sila dito. Wala pang room shaker, wala pang haymaker, wala pang mabigat na punchline. Ako naririnig dito. Okay? So, yun. 1 and 2 ni Shanty Gian para sa akin, the same. Kay RNC naman, para sa akin, mas angat yung round 2 niya compare sa round 1 niya. Pero sa tapatan ng round 2, tabla yun. Okay? Round 1, Shanty. Round 2, tabla. So, that's 15 to 16. Tama. Up by 1 point si Shanty Gian. Round 3. Pakinggan natin. Kay RNC. Yo, gumastos ng 12 lines para sa hindi ko linya. Makapag-mock lang ng line. X na to. At saka pag-usapang tournament, check mo, auto semis ako. Anyway, yun na yun. Kulang-kulang pa pero mayabang na. Yung tindigan, bida. Kasi sabi niyan, di raw natin gugustuhin laruin pangalan niya. Kasi itong si Gian, niga. Ang Wex Aning. Ang mas malupit doon, inulit pa. Baka di nyo raw na gets. Agin. Gian. Niga. Agin. Huwag mo masyado galingan. Kinakabahan si King Martry, baka bigla mong palitan. Pero seryoso, ganun ka mag-wordplay, anagram, huwag ka na umasa na may next pa. Yun na mismo yung patunay na kulang ka pa sa letra, tas lumaban ka sa gera, nayabang lang puhunan, sa daming pwedeng pagtuunan, pagbubulan, pag-ubusan ng oras, nag-aral na lang sana ng meron ka natutunan. Walang kwenta, pagbubuhat bangko, yung pag-aangas, wala rin. Gian, kulang ka sa T, kaya paano kang mas mataas Giant. sa akin? Okay. Nice. Ganda nun. Sa multi, di consistent. Yung bars, di pang quotable. Sa time, di obedient. Ang weak mo pa sa flow. Yung talent insufficient, whack in overall, di ka dito gifted, kaya need mo pang mang-clone. Pero bakit nga ba? Eh di naman yan ganyan ng sumalit umentra. May narinig lang na, kamukha ni Apex sa looks pati yung pyesa. Agad na humaling tong nyeta. Kaya lumaki yung tenga. Literal. At kung bakit ba ganyan, kasalanan ng kumadrona na sinabak. Nahirapang ang ilabas. Kaya sa tenga ka hinatak. Sobrang laki niyan. Di mo mag-iit, bro. Nung nagpa-practice ako sa gapo, naririnig mo. Okay. Pag nangate, pantutuli, kutsara. Sa sobrang laki, mga pre, pwede kang gumala pero mahirap sigawan. Umieko pagtutok, nung huli yan tinignan, may caveman sa loob. Corny na ba? Sige, change topic, baka okay na nga. Kilala mo si King Louie? Yung sa Disney? O, reference. Kamukha mo nung long hair ka pa. Yeah. Kahit Gago. pa-jokes, pasok pa rin sa temang pambugbugan. Tyson kay Holyfield sa 3rd round yung tenga pupuruhan. Overkill! Nice. Pakikuha, katawang lupa, nabubulok na to. Oo, tama, ito'y tawag sa kamatayan. Ito'y tawag sa kamatayan. Ako naman manunundo sa'yo. At sa'yo, binase mo ako base sa last kong performance. Good attempt. Pero sorry, pasensya na. Ibang usapan pag tournament. Kaya sinyo, yang hain mo panis ang nakamit ay tragedy. Now I'm eyeing for the next na magsasubmit sa RNC. Panis. Strongest round, men. Ang ganda nung round 3. Nagustuhan ko kung paano niya sinulat yon. Siguro feeling ko nga ito yung pinaka-pinaglaanan niya talaga ng ng oras eh. Balanse. Tsaka nagulat ako may mga jokes na atake si RNC dito. Ang ganda nung nasa gitna yung jokes, no. Comedy. Magandang yon. Tapos yung grim, pakikuha yung
yung bangkay, ako naman yung magtatawag sa'yo. Kumbaga parang hinahamon niya na rematch tayo, di ba, sa finals. Pero iba yung nangyari doon. Okay, strongest round ni RNC itong pinakita niya dito sa round 3. Kalat yung atake, ang ganda nung mga ginamit niyang angulo at references. Although may mga naulit na angulo, especially the apex angle, pero sobrang minimal na lang. Yung ibang ginamit niya, yung ibang mga sinulat niya, para sa akin ayun yung pinaka nagdala. Kaya ayun, para sa akin mas natripan ko yung buong round 3. Strongest round ni RNC yung round 3. So, kailangan ni Shanty Gian na maging mas malakas din sa first 2 rounds niya, especially sa round 3 ni RNC, kasi ito yung kailangan niyang lagpasan eh. Ito yung pinakamalakas ni RNC eh. 'Di ba? So, game. Let's see kung ano yung magiging performance ni Shanty Gian dito. Yo, sabi niya pala kanina, tinalo niya daw si 7K. Aba, pambihira. So kung ganon, pinatunayan mo lang yung punto ko nung round 1 na ikaw yung mas tanga. Diba? Tapos, wag na. Tangina. Ay, oo nga pala, meron pa. Putang inan to. Nung nagpa-practice daw siya sa gapo, narinig ko. Tanginang to, dapat dito, paluin at sibat. Oo, narinig ko yung mga pyesa mo. Kaso sobrang hina, di na ako magre-rebat. Pero nagrebat. Diba? Ganun yun, tanga ka. Ano to? Labas-labas ka pa ng picture ko. Dati ka bang tanga? Oo, ako si Apex. Ito yung dati kong bakla. Ano mo ha? Bobo ka. Yo! Buhay pa tayo? Putang ina. Yes! Yo! Wala nang banu sa gapo! Alam naman natin, nagbago yung tingin sa kanila nung nagtanghal si Akata. At nung nag-champion si Invictus, yung sumpa mukhang natanggal na talaga. At dahil kay Lanceta, yung pen game nyo tumalas kasi yung sensei nyo dinanas, mga hate. Pero yung sumunod sa kanila, di na nauuto galing. Kundi dahil kay Nico, Invictus, Lanceta, NIL, Nil. Hanggang ngayon, itong tagagapo para sa respeto, lumuluhod pa rin. Pero sa totoo lang, sila lang yung respetado, yung the rest pang loser tier. Doc graduate pa man din, pero yung galing inasa lang sa Google. Ew! Kaya tong binigay pupudripin. Mapapamura lalo't sulit yung combo, parang super meal. Kaya tong teacher, sure na olats. Tsak mas lalong nasa ed. Kung nagpapa-requirements ng floor wax, ilalampaso sa sahig. Pero hindi pa talaga teacher to. Sa previous battle, yun yung in-announce niya pa. Nagpi-feeling rap yan, nauunahin muna pagbabattle, pero mapatagalog o Ingles kung mag-pronounce tanga. Pwes kung gagayahin mo si Wilson, bumounce ka na! Pero di ba call center agent ka mo? Malamang giba tong lodi nyo. Kung sa trabaho magaling kang sumagot, pwes hindi para sa'yo to. O iba yung calling mo, ibang tong corning to. Dito ka na malalaglag pagkat ang matalo, di mo maiiwasan parang tax in debt. O parehas call center, pero mas legendary aking call parang axe ni Seb. Tas lakas mo pang laitin si 7K? Lakas mo pang laitin si 7K? O sa judging panalo ka. Pero sa comment pinulutan, puro hate na game. Kitang bugbog ka kada round, sutok niya straight sa face. Tas nag-claim nag-rate, sobrang lame mo mate. Di ka pang bugbugan. Siya'y kabado pa na broke. Kung naging UFC to, ikaw si Nate Diaz, na nanalo lang sa choke. Sa choke. Kaya yung result di mo deserve. Kaya yung mga tao nagalit. Tapos OA ka mag-spit. Kaya tong Renzi, puro Baka di kayo aware dun sa Nate Diaz UFC yun, UFC fighter. Tapos nanalo lang sa choke kasi yung laban niya kay Conor McGregor, yung unang-una, dapat panalo na si Conor nun eh. Kaso na-chambahan talaga ni Nate Diaz yung luck. Kaya yun, nanalo sa choke si Nate nun. Kaya yung result na nanalo lang sa choke.
Kaya yung result di mo deserve. Kaya yung result di mo deserve. Kaya yung mga tao nagalit. Tapos OA ka mag-spit. Kaya tong Renzi, puro bash yung nakamit. Parang owner ng Unhinged. Kaya, at di ba may grupo ka? Ang pangalan Nan. O siya yung leader nun. Gago. Ika'y pabida kaibigan. Alam kong ginawa mo lang yan para may tutulong sa'yo. Pwes mali ka ng katwiran kasi dito, tayong dalawa lang yung magkalaban. At round 1, round 2 pa lang, ika'y kanina pa naiwan. Kaya tong Master of None, Jack of all trades, mahina sa palitan. Kaya, pero kung iyayabang mo yan dito, nakagrupo mo si Gregor, walang, pero wag kayo, kagrupo niya si Gregor. Tingin mo kakabahan ako? Kung tingin mo kakabahan ako, nung naisip ko yon, ako'y tumatawa nga lang halos. Pero kung iyayabang mo yan dito, walang kaso. Sa totoo lang, sa grupo mo, siya lang yung bumabanat na maayos at sama lang tong Manong pag may mapapakinabangan. Kaya sa battle, medyo matapang. Lalo pag tumatama kanyang baon. Kaso sana ay napagtanto na desperadong mga tao umaasa lang sa lason. Kaya ano, ito na ba yung pambato ng gapo? Palipat-lipat ka ng lugar daig pa TNT. Kung ito magcha-champion, maki-question integrity ng liga parang PSP. O maraming magaling sa lugar nyo. Pero sa lineup, pang kumpleto ka lang. Hindi ikaw yung missing piece. Kala ko wala ng banu sa gapo. Meron pa, dalawa kayo ni BLD. Kaya, para sa lakas na yun. Okay. Round 3, RNC ako doon. Consistent, ito, mabilisan na lang. Consistent naman si Shanty Gian dito from round 1, 2, and 3. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, ayun at ayun din yung pinakita niya sa rounds 2 and 3. Same performance, same level, same intensity, same aggression, same din na mga lapses. Stutters, stumbles, slip-ups, nandoon eh. So, hinahanap ko yung knockout one punch eh. Yung knockout talaga na, isang, alam mo yun, yung one punch KO. Hinahanap ko yun eh. Pero, I think, sa all 3 rounds ni Shanty Gian, hindi ko yun narinig. RNC naman, consistent, hindi, sorry. Kay RNC naman tama, consistent yung approach, consistent yung sulat, pero grabe yung pinakita niya sa round 3, 'di ba? Ano yun, kumbaga parang ang punto ng round 3 niya is kung dikit yung rounds 1 and 2, ito yung round 3 pang iwan, parang nail in the coffin yung round 3 ko. Parang ganun yung sinasabi ng round 3 ni RNC eh. So, para sa akin, RNC yung round 3. Pero sa tingin ko, dikit eh. Sa tingin ko, sa tingin ko, table. Kasi all 3 rounds ni Shanty Gian, binigyan ko siya ng 24 points. Kaya RNC naman, binigyan ko siya ng 7, 8, tapos 9. So, that's 24 points din. Kasi round 1, Shanty Gian. Round 2, tinabla ko. Then, round 3, RNC rin. So, overall performance, ito, mabilisan na lang. Kanina ko pa ito na iisip na mag-fall sa tie lahat, score at saka per round eh. Pero, I'll go with RNC dito sa overall performance kasi mas malinis niyang naitawid yung mga punto niya. Mas malinis niyang na-deliver yung mga lines niya. Naging maganda yung mga angulo at references na ginamit niya lalo na sa rounds 2 and 3. Round 1 medyo bigay na natin kay Shanty Gian yon kasi hindi yun yung RNC na in-expect natin kasi umikot sa isang angulo. Pero rounds 2 and 3 bumawi si RNC. Kaya para sa akin sa overall performance, overall scoring, RNC ako doon. Mas effective, mas kumokonekta at mas malinis. RNC. Bargain samsaman. Shoutout sa... Pero ang boto ng hurado 3-2
para kay RNC. Di ba? So, dikit. Hindi ko na-expect na dikit yun. Pero, ayun. RNC yun. Judges! Yo, shout out RNC 9 ga po, yung baby ko queen, si Joe. Yo, shoutout pa rin sa MOE, Baluarte, tsaka sa girlfriend ko kay Patricia. Ewan ko ito, bali binoto ko round 1 si RNC, Mm. saka round 2 kay Shanty Gian, tapos round 3 ulit kay RNC. Parang mas may bigat yung mga sulat niya kumpara kay Shanty, pero yung tapos nawawala si Shanty sa round 3 kaya pinigay ko talaga yun si RNC. Mira, galing Manila. 3-0 binigay ko kay RNC. First round pinakadikit siguro. Pero strip ko yung material ni RNC. Second round, parang dun yung mga flop ata na rebat si Shanty. Pero material-wise, round-wise, nibigay ko kay RNC, pati yung mga opener. Although may pumasok naman na rebat sa round 3 ata, sa pangyayakala, si Shanty Gian. Pero hindi naman, konti na lang, puro panay gahibla lang. Pero RNC, mas trip yung style, punch lang. Ayun lang. Yo, Therapist Boss Dog Music, binoto ko si RNC. Para sa akin sa punchline, halos parehas lang naman sila. Binasi ko na lang sa linis ng pagka-deliver tsaka kung paano dineliver. Pero sa punchline, halos pantay lang sila. Kita naman sa result 3 to ulit yung result. So, yun, kailangan mamili ito namin. So, binoto ko si RNC. Okay. Exclusive, hindi na ako nagarap. Round 1 para sa akin kay RNC. Mas convincing yung mga angle. Okay. Round 2, medyo repetitive na si RNC. So para Totoo sa yun. akin kay Shanty Gian yun. Round 3, tabla sila. So nag-judge lang ako kasi pakiramdam ko, mas malaki yung lamang ni Shanty Gian sa round 2 kaya sa lamang ni RNC sa round 1. So Shanty Gian. Ako yung isang bumoto kay Shanty Gian. Kahit hindi totoo yung sinabi niya sa round 1 and 2, binoto ko sa kanya yun. May mga lumalanding siyang mga punches. Pero si RNC sobrang galing niya rin. So lumamang lang sa akin ng gahigla lang, konting-konti lang kay Shanty Gian. Pero sobrang galing nila pareho, nakakabaliw. Okay, so that's it. Dikit yung naging resulta. Hindi ko in-expect na na magiging dikit siya. Akala ko magiging one-sided yung yung hatol ng mga horado. Pero yun, 3-2 in favor of RNC. And sa tingin ko deserve ni RNC yung slot sa second round para sa akin kasi mas naging siya dito, mas naging effective, mas naging convincing at mas malinis yung performance niya. Pero kailangan niya ng mas malinis na performance sa susunod na round. Okay? So yun lang. Congrats kay RNC, kay Shanty Gian naman, bawi. Alam ko kaya mong bumawi sa mga susunod na battle. At yun, kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.